Ang dilim ng gabi ay bumalot sa kalsada habang si Marco ay nagmamaneho pauwi mula sa mahaba niyang trabaho. 11:00 na ng gabi at ang katawan niya ay nananakit mula sa buong araw na pagbubuhat ng semento at bakal sa construction site. Pagod na siya at ang tanging gusto niya ay makarating sa bahay, maligo, kumain ng mainit na kanin at magpahinga sa tabi ng kanyang asawa. Ang daan ay madilim, walang ilaw maliban sa headlights ng kanyang lumang pickup truck na bumibili niya ng second-hand 3 taon na ang nakakaraan. Paminsan-minsan ay dumaraan ang ilang sasakyan, pero sa gabing ito, para bang siya lang ang tao sa mundo. Ang hangin ay malamig at ramdam niya ang antok na unti-unting bumabalot sa kanya. Pero kailangan niyang manatiling gising, kailangan niyang makauwi ng ligtas. Pero biglang may nakita siyang maliit na anino sa gilid ng daan. Sa una, akala niya ay basura lang, isang plastic bag na tinatangay ng hangin o baka isang sako ng bigas na nahulog mula sa isang truck. Pero may gumalaw, may buhay. Huminto siya ng kotse sa gilid, ang puso ay kumakabog ng malakas. Ano kaya yon? Tanong niya sa sarili. Baka ahas o baka pusa na nasagasaan. Pero may kung ano sa kanya ang nagsasabing dapat niyang tignan. Baka may tao o baka may hayop na nangangailangan ng tulong. Kaya naman, binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Ang lamig ng hangin ay tumama sa kanyang mukha at ramdam niya ang kaluskos ng mga dahon sa paligid. Kinuha niya ang flashlight na laging nakalagay sa glove compartment at lumapit sa anino. Nang itapat niya ang ilaw, nakita niya ang isang maliliit na nilalang na nanginginig sa lamig, puno ng putik at dugo. Ang balahibo nito ay basang-basa at ang katawan nito ay nanlalambot na parabang wala ng lakas. Kawawa naman, bulong niya sa sarili, ang puso ay pumipintig ng malakas dahil sa awa. Akala niya ay tuta ito, isang maliliit, nag-iisang tuta na naiwan ng ina, o baka tinakasan ng mga amo na walang puso. Hindi bago sa kanya ang mga ganitong eksena. Maraming beses na siyang nakakita ng mga asong itinapon sa kalsada na iniwan ng mga taong pagod na sa pag-aalaga. Pero ang tumutunog sa isipan niya ngayon ay hindi lang ang awa, ito ay ang alaala ng kanyang anak. 5 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang bunso, isang batang babae na 9 na taon lang nang bawian ng buhay dahil sa sakit. Simula noon, parang may bahagi ng puso niya na nawala na rin. At ngayong nakikita niya ang maliit na nilalang na ito, na nahihirapan, parang bumalik ang lahat ng sakit at ang lahat ng pag-asa na gusto niyang ibigay. Nang makarating sila sa veterinary clinic kinabukasan, masayang-masaya si Marco. Akala niya ay gagaling na ang kanyang bagong alaga at magiging masayang kasama niya ito sa bahay. Pero nang makita ng veterinaryo ang hayop, biglang namutla ang mukha nito. Nanginig ang mga kamay nito habang sinusuri ang nilalang. Saan mo nakuha ito? Tanong ng veterinaryo halatang nababalisa. Sa daan lang, Doc. Akala ko tuta. Sagot ni Marco. Hindi pa rin nauunawaan ang reaksyon ng doktor. Ang veterinaryo ay umiling at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang katakot-takot. Hindi ito tuta. Kailangan nating tumawag ng wildlife authorities ngayon na. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na may malaking pagkakamali siyang nagawa. At ang katotohanan ay mas nakakagulat pa kaysa sa kanyang inakala. Nais ba ninyo malaman kung ano talaga ang sinagip ni Marco? Magsulat kayo sa comments kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto naming malaman kung taga saang lungsod kayo. Malamig ang simoy ng hangin. Nang gabing iyon, nang umuwi si Marco mula sa kanyang trabaho bilang construction worker sa Quezon City. 11:00 na ng gabi at tanging ang kanyang headlights lang ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na provincial road na kanyang tinatahak. Palagi siyang dumadaan sa rutang ito at kabisado na niya ang bawat kurbada at butas sa daan. Pero sa gabing ito may kakaiba. May nakita siyang gumagalaw sa gilid, isang maliit na anino na tila nahihirapan.
Una niyang naisip ay hayaan na lang ito dahil baka aso lang ng kapitbahay na naglalakad-lakad. Pero may kung ano sa kanya ang nagsabing bumalik. Parang may tinig na nagsasabing hindi mo siya dapat iwanan. Iniliko niya ang sasakyan at bumalik. Nang lumabas siya at lumapit sa gilid ng kalsada, doon niya nakita ang maliit na nilalang. Puno ito ng putik, basang-basa sa ulan na bumuhos kanina at may mga sugat sa katawan. Ang balahibo nito ay kulay abo. At ang mga mata nito, kahit na halos hindi makita sa dilim, ay puno ng takot at sakit. "Tuta ka ba?" bulong ni Marco, pero hindi sigurado sa sagot. Ang hugis ng mukha nito ay medyo kakaiba, pero sa dilim at sa lagay nito, imposibleng masiguro. Ang tanging alam niya ay kailangan nito ng tulong at hindi niya kayang iwanan ng isang buhay na nangangailangan. Dahan-dahan niyang kinarga ang hayop gamit ang kanyang jacket. Mainit pa rin ito kahit basang-basa at ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso nito sa kanyang dibdib. "Okay ka lang," bulong niya, kahit alam niyang hindi naman nito nauunawaan. Inilagay niya ito sa likod ng kotse, sa ibabaw ng mga lumang karton na nasa loob. Habang nagmamaneho pa uwi, patuloy niyang tinitingnan sa rearview mirror ang maliit na nilalang. Nakatulog ito, pero paminsan-minsan ay umiiyak ng mahina, parang nananaginip ng masama. Nakaramdam ng awa si Marco. Naisip niya ang kanyang sariling anak na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Isang batang babae na hindi man lang umabot ng 10 taong gulang. Mula noon, hindi na siya nag-alaga ng kahit ano. Pero ngayong gabi, parang may ibang dahilan kung bakit niya nasagip ang hayop na ito. Pagdating sa bahay, ginising niya ang kanyang asawang si Elena. "Tingnan mo, may dinala akong tuta," sabi niya. Dala-dala ang nilalang na nakabalot sa jacket. Si Elena sa una ay nagulat, pero nang makita ang kalagayan ng hayop, kaagad siyang kumilos. Kumuha siya ng tuwalya, mainit na tubig at ilang piraso ng ulam na natira kanina. Maingat nilang nilinis ang sugat ng hayop at naglagay sila ng ointment na pangtao dahil wala naman silang pang-aso. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Elena na may kakaiba sa hayop. "Marco, sigurado ka bang tuta ito?" Tanong niya, tiningnan ang mahahabang kuko at ang hugis ng tenga. "Ewan ko," sagot ni Marco. "Pero anuman siya, kailangan niya ng tulong. Bukas, dadalhin ko siya sa vet." Kinabukasan, nang sumikat ang araw, mas malinaw nang nakita ni Marco ang hayop. Ang balahibo nito ay kulay abo na may bahid ng kayumanggi. Ang mukha ay mas mahaba kaysa sa normal na tuta at ang mga mata ay kulay dilaw, isang kulay na hindi karaniwan sa mga aso. Pero hindi pa rin siya sigurado. Baka mixed breed lang o baka rare breed na hindi niya kilala. Kaya naman, kinarga niya ang hayop na mas tahimik na ngayon kahit na nanlalambot pa rin at dinala sa pinakamalapit na veterinary clinic sa bayan. Nang makarating sila sa clinic, wala pang ibang pasyente. Maaga pa, 7:00 pa lang ng umaga at kakabukas lang ng clinic. Si Dr. Santos, ang veterinaryo, ay isang matandang lalaki na may mahigit 30 taong karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop. Kilala siya sa buong bayan bilang ang pinakamahusay na vet at maraming tao ang nagtitiwala sa kanya. Ngumiti siya nang makita si Marco na may dalang hayop. "Ano yan, Marco? May bagong alaga?" Tanong niya, ang tono ay masaya. "Oo, Doc. Nasagip ko kagabi sa daan. Akala ko tuta pero hindi ako sigurado. Baka makakatulong kayo." Sagot ni Marco, iniabot ang nilalang na nakabalot pa rin sa jacket. Si Dr. Santos ay tinanggap ito ng maingat at dinala sa examination table na nasa gitna ng klinik. Binuksan niya ang jacket at unti-unting tiningnan ang hayop. Sinuri niya ang mga sugat, ang balahibo, ang hugis ng mukha at ang kulay ng mga mata. Sa una, normal lang ang kanyang ekspresyon, pero habang tumatagal ang kanyang pagsusuri, unti-unting nagbago ang mukha niya. Namutla siya, nanginig ang mga kamay niya at mabilis niyang ibinaba ang hayop sa examination table para bang takot na takot siyang hawakan ito. "Marco," sabi niya, ang boses ay seryoso at bahagyang nanginginig. "Saan mo eksaktong nakuha ito?"
Ang tanong na iyon ay parang may bigat, parang may malaking bagay na dapat malaman ni Marco pero hindi niya alam. Naramdaman ni Marco ang takot na bumabalot sa kanya. Bakit ganyan ang reaksyon ng doktor? Ano ba talaga ang dinala niya? Dok, bakit po? May mali ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig din. Napansin niyang pati si Dr. Santos ay nanlalamig na ang kamay. Ang veterinaryo ay huminga ng malalim bago sumagot. Hinubad niya ang kanyang reading glasses at pinunasan ito parang binibigyan ng oras ang sarili para mag-isip kung paano magsasalita. Marco, tingnan mo ang mga mata ng hayop na ito. Sabi niya, itinuro ang dilaw na mga mata na nakatingin sa kanila ng walang gaanong kilos. Tingnan mo ang hugis ng mukha, ang laki ng mga paa at ang pattern ng balahibo sa leeg. Lumapit si Marco at mas maingat na tiningnan ang hayop. Ngayon, sa maliwanag na ilaw ng klinik, mas malinaw niyang nakita ang mga detalye. Ang snout ay mas mahaba at mas manipis kaysa sa tuta. Ang mga kuko ay mas mahaba at mas matalim. At ang pattern ng balahibo sa leeg, parang stripes na puti at abo, ay walang kapantay sa kahit anong aso na nakita niya. Ano po ito, Doc? Tanong niya kahit na may bahagi na ng kanyang isipan ang nagsasabing ayaw niyang marinig ang sagot. Si Dr. Santos ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata ay puno ng seryosidad at kaunting takot. Ito ay lobo, Marco. Isang gray wolf pup. Hindi ito aso. Hindi ito dapat nandito sa Pilipinas at hindi ito dapat nasa bahay mo. Ang mga salitang iyon ay parang tumama ng malakas sa dibdib ni Marco. Lobo? Pero paano? Wala namang mga lobo sa Pilipinas. Ang mga lobo ay nasa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sa Russia, sa mga malamig na lugar. Hindi dito sa tropiko, hindi dito sa maiinit na Pilipinas na ang average temperature ay 30 degrees. Imposible, Doc, sabi ni Marco, umiling, ayaw maniwala. Baka nagkakamali kayo, baka mixed breed lang yan, o baka imported na aso na hindi ko kilala. Maraming uri ng aso na mukhang lobo, di ba? Pero ang veterinaryo ay umiling din, ang mukha ay mas seryoso pa. Hindi ako nagkakamali, Marco. 3 dekada na akong veterinaryo. Nakita ko na ang mga lobo sa zoo, sa mga dokumentaryo, at kahit personal noong nag-training ako sa Canada noon. Nagtrabaho ako doon ng 2 taon sa isang wildlife center at kilala ko ang mga lobo. Ito ay lobo, walang duda. Tingnan mo ang dental structure, ang spacing ng mga ngipin, ang hugis ng skull. Lahat ng yan ay characteristics ng Canis lupus, ang scientific name ng gray wolf. Walang asong may ganyang exact combination. Ang mga salitang iyon ay parang mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ni Marco. Kung totoo ang sinasabi ni Dr. Santos, ibig sabihin ay may naglalaro ng hayop na ito, o worse, may illegal wildlife trade na nangyayari sa lugar nila. Ang mga lobo ay protected species sa buong mundo at ang pag-aalaga nito ng walang permit ay labag sa batas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa international law din. Doc, ano dapat kong gawin? Ang tanong niya, ang boses ay puno ng takot at pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Baka arestuhin siya dahil sa pag-aalaga ng iligal na hayop kahit na hindi niya naman alam. Baka kukunin nila ang lobo at ilalagay sa kahit saan. Baka mamatay pa ito dahil sa stress. Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa kanya at ramdam niya ang init na umaahon sa kanyang mukha. Ang veterinaryo ay tumayo at pumunta sa kanyang telepono. Kailangan nating tumawag ng Department of Environment and Natural Resources at ng Wildlife Enforcement Team. Kung saan mo man nakuha yan, may nagyayari na hindi tama. Mayroon ding posibilidad na delikado yan, hindi para sa iyo, kundi para sa lobo mismo. Baka hinahanap yan ng mga taong hindi dapat magkaroon nito. At kung mahanap nila na nasa iyo yan, baka may mangyaring masama sa iyo, sa pamilya mo o sa lobo. Ang mga salitang iyon ay nagpalakas ng takot ni Marco. Hindi lang pala ito tungkol sa pag-aalaga ng hayop, ito ay tungkol sa seguridad niya at ng kanyang pamilya.
Ang simpleng desisyon niyang tumulong ay naging isang komplikadong sitwasyon na hindi niya inaasahan. At sa sandaling iyon, habang nakatingin siya sa lobo na ngayong payapang natutulog sa examination table, naisip niya kung ano pa ba ang ibang sekreto ng gabing iyon at kung gaano kalaki ang panganib na kanyang hinaharap. Nanlamig ang dugo ni Marco nang marinig ang tanong ng veterinaryo. Ang seryoso ng tono, ang pagkakapako ng mga mata ni Dr. Santos sa hayop na nakapatong sa examination table, lahat ng ito ay nagpapahiwatig na may seryosong problema. "Doc, bakit po? May mali ba?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napansin niyang pati si Elena na kasama niya at nakatayo sa likuran ay nagsimula ng mabalisa. Ang veterinaryo ay huminga ng malalim bago sumagot. Hinubad niya ang kanyang reading glasses at pinunasan ito. Parang binibigyan ng oras ang sarili para mag-isip kung paano magsasalita. "Marco, tingnan mo ang mga mata ng hayop na ito," sabi ni Dr. Santos. Itinuro ang dilaw na mga mata na nakatingin sa kanila ng walang gaanong kilos. "Tingnan mo ang hugis ng mukha, ang laki ng mga paa at ang pattern ng balahibo sa leeg." Lumapit si Marco at mas maingat na tiningnan ng hayop. Ngayon, sa maliwanag na ilaw ng klinik, mas malinaw niyang nakita ang mga detalye. Ang snout ay mas mahaba at mas manipis kaysa sa tuta. Ang mga kuko ay mas mahaba at mas matalim. At ang pattern ng balahibo sa leeg, parang stripes na puti at tabo, ay walang kapantay sa kahit anong aso na nakita niya. "Ano po ito, Doc?" tanong niya, kahit na may bahagi na ng kanyang isipan ang nagsasabing ayaw niyang marinig ang sagot. Dr. Santos ay tumingin sa kanya ng diretsyo. "Ito ay lobo, Marco. Isang gray wolf pup. Hindi ito aso. Hindi ito dapat nandito sa Pilipinas at hindi ito dapat nasa bahay mo." Parang nabingi si Marco sa mga salitang iyon. "Lobo? Pero paano? Wala namang mga lobo sa Pilipinas. Ang mga lobo ay nasa ibang bansa. Sa Amerika, sa Europa, sa mga malamig na lugar, hindi dito sa tropiko." "Imposible, Doc," sabi ni Marco, umiling. "Baka nagkakamali kayo. Baka mixed breed lang yan o baka imported na aso na hindi ko kilala." Pero ang veterinaryo ay umiling din. "Hindi ako nagkakamali, Marco. 3 dekada na akong veterinaryo. Nakita ko na ang mga lobo sa zoo, sa mga dokumentaryo at kahit personal nung nag-training ako sa ibang bansa. Ito ay lobo, walang duda." Ang mga salitang iyon ay parang mabigat na bato na bumagsak sa dibdib ni Marco. Kung totoo ang sinasabi ni Dr. Santos, ibig sabihin ay may naglalaro ng hayop na ito, o worse, may illegal wildlife trade na nangyayari sa lugar nila. Ang mga lobo ay protected species at ang pag-aalaga nito ng walang permit ay labag sa batas. "Doc, ano dapat kong gawin?" tanong niya. Ang boses ay puno ng takot at pagkalito. Ang veterinaryo ay tumayo at pumunta sa kanyang telepono. "Kailangan nating tumawag ng Department of Environment and Natural Resources at ng Wildlife Enforcement Team. Kung saan mo man nakuha yan, may nagyayari na hindi tama. Mayroon ding posibilidad na delikado yan, hindi para sa iyo, kundi para sa lobo mismo. Baka hinahanap yan ng mga taong hindi dapat magkaroon nito." Habang naghihintay ng mga authorities, hindi makapaniwala si Marco sa nangyayari. Naalala niya ang gabing iyon, ang madilim na daan, ang maliit na anino na nahihirapan sa gilid. Kung alam niya lang na lobo iyon, gugustuhin niya pa kayang amuhin ito? Pero paano naman ito nakarating doon? Walang mga lobo sa Pilipinas, walang natural na population. Ibig sabihin, may nagdala nito dito at malamang illegal. Naisip niya ang mga balita tungkol sa illegal pet trade, kung saan ang mga exotic animals ay dinudukot mula sa kanilang natural habitat at ibinebenta sa mga taong mayaman na gustong magkaroon ng rare pets. Ang lobo na ito, na ngayon ay payapang natutulog sa examination table, ay biktima ng sistema na iyon. Nang dumating ang wildlife authorities, 2 taong naka-uniform ng DENR,
Seryoso ang mukha habang sinusuri ang lobo. Kinunan nila ito ng mga larawan, kinuha ang mga measurement at nagtanong kay Marco ng detalyadong mga impormasyon. Saan mo eksaktong nakita? Anong oras? May nakita ka bang ibang tao sa paligid? Sinagot ni Marco ang lahat ng tanong ng tapat. Pero sa bawat sagot, lumalaki ang kanyang takot na baka masangkot siya sa isang kasong hindi niya ginawa. Sir, wala akong alam, sabi niya sa mga authorities. Gusto ko lang tumulong sa hayop na nahihirapan. Hindi ko alam na lobo yan. Kung alam ko, hindi ko dadalhin sa bahay. Ang isa sa mga officer, isang babae na nagngangalang Officer Reyes, ay ngumiti ng kaunti. Naiintindihan namin, Sir Marco. Hindi ka namin pinagdududahan. Pero ang nakakaalarma ay kung paano nakarating ang lobo na ito dito. Kailangan naming magsaliksik. Kinuha ng mga authorities ang lobo na ngayon ay inilagay sa isang espesyal na cage na dala nila, isang metal cage na may soft padding sa loob at may ventilation holes sa lahat ng sides. Ang cage ay designed para sa wildlife transport at makikita mo na ginawa ito ng professionals. Habang dinadalang palabas ang cage, tumingin si Marco sa lobo. Ang mga dilaw na mata nito ay nakatitig pabalik sa kanya. At para bang may nais itong sabihin, para bang nag-thank you o para bang nag-goodbye, nakaramdam ng lungkot si Marco. Sa loob ng ilang oras lang, mula nang nakita niya ito sa daan kagabi hanggang ngayon, naging malapit na siya sa hayop na ito. May koneksyon na nabuo, isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Parang naiintindihan nila ang isa't isa kahit walang salita. Pero ngayon, aalisin na ito sa kanya at malamang na hindi na niya ito makikita muli. Doc, saan nila dadalhin? Tanong niya kay Dr. Santos. Ang boses ay may halong lungkot. Sa Wildlife Rescue Center muna sa Laguna, sagot ng doktor. Ang tono ay gentle dahil alam niyang nahihirapan si Marco. Doon susuriin kung healthy pa ba siya, kung may sakit, at kung ano ang best course of action. Pero kung galing siya sa ibang bansa, na most likely, ganun nga, malamang na ipapadala siya pabalik sa country of origin o ilalagay sa International Wildlife Sanctuary na may capacity para sa wolves. Hindi siya pwedeng iwan dito sa Pilipinas dahil wala tayong proper facilities at wala tayong natural habitat para sa kanya. Tumango si Marco, kahit na masakit. Alam niyang ito ang tama. Ang lobo ay kailangan ng specialized care, ng proper environment, ng ibang wolves para makipag-socialize. Hindi ito pwedeng maging pet, hindi ito aso. Ito ay wild animal na may specific needs. Pero hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may pinakawalan siyang importante, parang may parte ng puso niya na lumakad palabas kasama ng cage na iyon. Pagkaalis ng mga authorities kasama ang lobo, umupo si Marco sa waiting area ng clinic. Ang ulo ay nakasandal sa mga palad. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya at ramdam niya ang init sa likod ng kanyang leeg, sign na sobrang stressed siya. Si Elena ay umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Ang haplos ay gentle at comforting. Ginawa mo ang tama, sabi niya. Ang boses ay soft. Niligtas mo ang buhay niya. Kung hindi dahil sa iyo, baka namatay na siya sa daan o nabenta sa black market at inabuso. Dahil sa iyo, may chance siyang mabuhay ng maayos. Pero hindi ganun kadali para kay Marco na kalimutan ang nangyari. Kung totoo nga na may illegal wildlife trade sa kanilang lugar, ibig sabihin ay may mas maraming hayop pang nangangailangan ng tulong. At kung may mga taong kaya at handang magdala ng lobo mula sa ibang bansa na kailangan ng mahal na logistics, ng connection sa customs, ng payoffs sa corrupt officials, ano pa kaya ang iba nilang ginagawa? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa kanya at alam niyang hindi siya makakatulog ng mahimbing hanggang hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Si Dr. Santos ay lumapit at umupo sa tapat nila. Marco, Elena, gusto ko kayong sabihan ng something, sabi niya. Ang mukha ay seryoso. Ang ginawa ninyong ito, ang pag-report ng wolf, ay malaking bagay. Maraming tao ang hindi gagawin yan. Maraming tao ang either mag-aalaga lang ng tahimik o itatapon lang ulit ang hayop.
Pero kayo, ginawa ninyo ang tama kahit na alam ninyong may consequence. At dahil dyan, may chance na mahuli ang mga taong involved sa trafficking na ito. Pero kailangan din ninyong mag-ingat. Tumingin siya kay Marco ng diretsyo. Ang mga taong involved sa ganitong klaseng operasyon ay hindi basta-basta. May pera sila, may connections, at hindi sila nahihiyang gumamit ng violence. Kung matutuklasan nila na ikaw ang nag-report, baka hindi na niya tinuloy ang pangungusap pero naintindihan ni Marco. Baka may mangyaring masama. Ano po ang dapat naming gawin, Doc? Tanong ni Elena. Ang takot ay halata sa boses. Manatiling alert, sagot ni Dr. Santos. Kung may makikita kayong suspicious na tao o sasakyan sa paligid ng bahay ninyo, agad kayong tumawag sa authorities. At kung possible, wag muna kayong mag-isa, lalo na sa gabi. Magtrabaho kayo ng may kasama, umuwi ng may kasama. At kung may kakausap sa inyo tungkol sa wolf, wag kayong magsasalita hanggang hindi nandyan ang lawyer o ang authorities. Tumango si Marco, pero ang takot ay mas lumalaki. Ang simpleng buhay niya bilang construction worker ay biglang naging komplikado. Ang simpleng desisyon niyang tumulong ay naging dahilan ng possible threat sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Pero ano ang magagawa niya? Hindi naman niya pwedeng bawiin ang ginawa niya. At kahit bibigyan siya ng chance na bawiin ito, hindi niya gagawin. Dahil alam niya sa puso niya na ginawa niya ang tama. Nang gabing iyon, sa kanilang bahay, hindi makatulog si Marco. Nakahiga siya sa kama, ang mga mata ay nakatuon sa kisame, at ang isipan ay puno ng mga tanong. Patuloy niyang naiisip ang lobo, ang mga dilaw na mata nito, ang mahina nitong ungol, ang init ng katawan nito nang yakapin niya ito kahapon. Naisip niya kung gaano kadaling mamatay ang lobo kung hindi niya ito sinagip. Kung dumaan lang siya nang hindi tumigil, kung nag-ignore lang siya sa anino, kung sinabi lang niyang wala na akong pakialam, malamang napatay na ang lobo ngayon. Nabangga ng sasakyan o namatay sa hypothermia o kinain ng mga aso, pero dahil sa desisyon niyang bumalik, dahil sa desisyon niyang tumulong, nabuhay ito. At kahit na ngayon ay puno ng takot at uncertainty ang kanyang buhay, alam niyang hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya. Sa tabi niya, si Elena ay natutulog na, pero paminsan-minsan ay gumagalaw, sign na hindi rin siya mahimbing ang tulog. Alam ni Marco na nag-aalala rin ang asawa niya kahit na sinusubukan niyang magpakatatag para sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Elena at sa simpleng hawak na yon, nakaramdam siya ng kaunting comfort. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May kasama siya, may sumusuporta sa kanya at dahil dyan kaya niyang harapin ang kahit ano, kahit ang mga threat, kahit ang mga takot, kahit ang mga tanong na walang sagot, dahil alam niyang ginagawa niya ang tama at ang paggawa ng tama ay hindi kailanman mali kahit gaano pa kahirap. Sa kanyang isipan, nagsimula na siyang magtanong, sino ang nagdala ng lobo sa Pilipinas? Bakit ito nandoon sa daan, mag-isa at sugatan? Tumakas ba ito o binitawan? At higit sa lahat, mayroon pa bang iba? Kung may isang lobo na tumakas, malamang na may ibang animals din na involved sa operation. Baka may mga tigre, baka may mga leopard, baka may mga exotic birds na endangered na. Ang posibilidad na ito ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang mundo ng illegal wildlife trade ay isang mundo na puno ng kasakiman at karahasan. Isang mundo na walang pakialam sa buhay ng mga hayop. Isang mundo na ang tanging importante ay pera. At ang mundo na ito, na dati ay malayo sa kanya, ay ngayon ay nasa doorstep na niya. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang kanyang cellphone habang naghahanda siya para sa trabaho. Isa itong numero na hindi niya kilala, isang landline number na may area code ng Laguna. Nagatubili siya pero sa huli sinagot niya rin. Hello? Sagot niya, ang boses ay medyo cautious. Mr. Marco Reyes? Tanong ng boses sa kabilang linya, isang babae, familiar. Opo, ako po ito. Sino po kayo? Officer Reyes po ito mula sa DENR. Kailangan po naming makausap kayo.
May nadiskubre kami at sa tingin namin, alam ninyo kung saan nanggaling ang lobo. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ano ang nadiskubre nila at bakit siya ang kailangan nilang kausapin? Ang mga tanong na ito ay nagpapabigat sa kanyang dibdib habang naghahanda siyang harapin ang katotohanan na maaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ano pong nadiskubre ninyo, officer? Matanong niya, pero bahagi ng kanya ay takot na takot sa sagot. Hindi po namin pwedeng sabihin sa phone, Mr. Reyes. Kailangan po kayong pumunta dito sa office namin. Kailan po kayo available? Tumingin si Marco sa wall clock. Alas 7 pa lang ng umaga. Supposed to be, papasok siya ng trabaho ng alas 8. Pero alam niyang ito ay mas importante. Pupunta po ako ngayon, officer. Mga 1 hour from now. Salamat, Mr. Reyes. Hihintayin namin kayo. Pinatay ang linya at umupo si Marco sa dining table. Ang ulo ay bigat na bigat. Ano kaya ang nadiskubre nila? Baka nahanap na nila kung saan talaga nanggaling ang lobo. Baka nahanap na nila ang mga taong involved. O baka, at ito ang kinakatakutan niya, baka may nakahanap na ng connection sa kanya. Baka may nakakita sa kanya ng gabing iyon. Baka may kamera sa lugar. Baka may witness na nag-report na siya ang may dala ng lobo. Kung ganun, baka masangkot talaga siya sa kaso. Lumabas si Elena mula sa kwarto. Nakita niyang nag-aalala ang mukha ng asawa niya. Sino yon? Tanong niya. Si Officer Reyes. May nadiskubre daw sila. Kailangan daw akong pumunta sa DENR office sa Laguna. Namutla si Elena. Marco, baka delikado. Baka kailangan ko, Elena. Putol ni Marco. Kung hindi ako pupunta, mas magiging suspicious. Mas mabuti nang harapin ko ito ng matapat. Tumango si Elena, pero ramdam pa rin niya ang takot. Sasamahan kita. Hindi. Manatili ka dito. Baka mas delikado kung kasama mo ako. At may elderly mother tayo na kailangan ng bantay. Ayaw ni Elena, pero alam niyang tama si Marco. Nagmadali si Marco na makarating sa DENR office sa Laguna. Ang opisina ay matatagpuan sa isang government compound, isang dating elementary school na ginawang administrative building. Ang lugar ay medyo luma pero functional. May mga taniman sa paligid at may ilang staff na naglalakad-lakad, hawak ang mga folders at documents. Pumasok siya sa main office at agad siyang hinarap ng isang receptionist. Good morning po. Si Mr. Marco Reyes po ako. May appointment po ako kay Officer Reyes. Tumango ang receptionist at tinawag ang officer sa intercom. Ilang sandali lang, lumabas si Officer Reyes kasama ang kanyang partner, si Officer Domingo, at ang NBI agent na nakita niya kahapon, si Agent Cruz. Ang mukha ng tatlo ay seryoso at ang presensya nila ay nagpalakas ng tensyon. Mr. Reyes, salamat sa pagpunta, sabi ni Officer Reyes, in-extend ang kamay para sa handshake. Tinanggap ni Marco ang kamay at ramdam niya ang firm grip ng officer. Isang grip na parang nagsasabing, trust me, pero be ready. Inimbita nila siyang umupo sa isang pribadong kwarto na puno ng mga mapa, dokumento at mga larawan ng iba't ibang hayop na nakaplaster sa dingding. Nakita ni Marco ang mga larawan ng tigre, leopard, exotic birds, snakes, at kahit mga rare na monkeys. Ang bawat larawan ay may stamp na confiscated o evidence sa ibabaw. At ang bawat isa ay nagkukwento ng isang tragic story ng illegal trade. Salamat sa pagpunta, Mr. Marco, sabi ni Officer Reyes. Umupo sa harap niya sa isang metal desk. Si Officer Domingo at Agent Cruz ay nanatiling nakatayo sa likod. Ang mga braso ay nakatiklop. Ang mukha ay walang emosyon. Gusto naming ipakita sa inyo ang nadiskubre namin tungkol sa lobo na inyong sinagip. Binuksan niya ang isang folder na nakalagay sa desk at tinilabas ang mga larawan. Ang mga ito ay mga litrato ng iba't ibang wildlife, mga tigre na nakakadena, mga leopard na nasa maliit na cage, mga exotic birds na nakakulong sa overcrowded boxes, at mga snakes na nakalagay sa plastic containers na halos walang hangin. Mr. Marco, ang lobo na nakuha ninyo ay bahagi ng mas malaking operasyon.
Paliwanag ni Officer Reyes, itinuro ang mga larawan. Nagsaliksik kami kagabi at buong araw kanina at nakita namin na may ilang reports sa nakaraang 3 buwan tungkol sa mga suspicious deliveries sa port ng Batangas. May mga shipping containers na dumaan na nakamarka bilang agricultural supplies o pet supplies, pero ang laman ay mga live animals na walang proper documentation, walang CITES permits, walang veterinary health certificates. Tingin namin ang lobo na nakuha ninyo ay isa sa mga hayop na tumakas o tinakasan sa operasyong ito. Tumingin siya kay Marco ng diretso at based sa aming intelligence, ang operasyong ito ay connected sa isang major wildlife trafficking syndicate na may operations sa Southeast Asia, Russia at Africa. Nanghina si Marco. Ibig sabihin, hindi lang ito local operation. Ito ay international syndicate, may connections sa iba't ibang bansa at malamang na may billions of pesos ang involved. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig na talaga ngayon. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa realization ng laki ng problemang ito. Si Agent Cruz ay siya namang nagsalita. Mr. Reyes, kailangan po namin na i-debrief kayo ng masinsinan tungkol sa eksaktong circumstances ng inyong pagkakakita sa wolf. Bawat detalye ay importante. Ang oras, ang kondisyon ng daan, ang weather, ang mga tunog na narinig ninyo, kahit ang mga amoy. Lahat ng yan ay pwedeng maging clues para sa amin. Tumango si Marco at nagsimulang magkwento ulit, pero ngayong mas detalyado. Sinabi niya na umuulan kanina ng hapon bago siya umuwi, kaya ang daan ay basa. Sinabi niya na walang ibang sasakyan na nakita niya sa loob ng 30 minutes bago at pagkatapos niyang makita ang lobo. Sinabi niya na ang lobo ay may mga fresh wounds, ibig sabihin ay recently injured, at may mga bakas ng lupa at damo sa balahibo nito na parang galing sa forest o field. Habang nagsasalita siya, ang mga officers ay nagsusulat ng mabilis sa kanilang notebooks. Paminsan-minsan, nagtatanong sila ng follow-up questions para i-clarify ang ilang detalye. Ang wounds po ba ay mukhang gawa ng tao o gawa ng iba pang hayop? Mukhang gawa ng metal officer. Parang nasugatan sa cage o sa metal wire, sagot ni Marco. Ang lugar po ba ay malapit sa kahit anong establishment? Factory, warehouse, farm? Wala po. Puro fields lang at kagubatan. Ang pinakamalapit na establishment ay yung old gasoline station na sarado na mga 1 kilometer away. Tumango si Officer Domingo at sumulat ulit. Yung old gasoline station na yan, kailan po nagsara? Mga 3 taon na, kung hindi pa mas matagal. Abandoned na siya. Nagkatinginan ng 3 officers at may something sa kanilang expressions na nagsasabing may naisip silang importante. Mr. Reyes, gusto po naming bumalik kayo sa eksaktong lugar kung saan ninyo nakita ang wolf, sabi ni Officer Reyes. Pero ngayon, mas specific na ang aming mission. Gusto naming tingnan din ang abandoned gasoline station na yan. May hunch kami na baka doon ang temporary holding area ng syndicate. Kailangan namin ng tulong ninyo dahil kayo lang ang nakakaalam ng eksaktong topography ng area. Nanlamig si Marco. Ibig sabihin, gusto nilang pumunta sa lugar na possible hideout ng mga kriminal. Paano kung may mga taong nandoon? Paano kung may mga bantay? Paano kung makita nila siyang kasama ng authorities? Officer, delikado po ba? Tanong niya, direkta na. Si Officer Reyes ay nag-isip sandali bago sumagot, parang sinusukat kung gaano ka-honest ang dapat niyang maging. Hindi po namin masasabi na 100% safe, Mr. Reyes, pero dadalhan namin kayo ng full protection. May K9 unit kami, may armed officers, at may tactical team on standby kung sakaling may mangyaring emergency. Pero kailangan namin kayo dahil kung papasok kami doon ng walang guide, baka ma-miss namin ang importante details. Tumahimik si Marco. Ito ay isang malaking desisyon. Kung pupunta siya, ine-expose niya ang sarili niya sa peligro. Pero kung hindi siya pupunta, baka hindi mahuli ang mga kriminal at baka mas maraming hayop ang mamatay o mabenta sa black market. Naalala niya ang lobo
Ang mga dilaw na mata nito, ang desperasyon sa kanilang tingin. Naalala niya ang dahilan kung bakit niya ito sinagip dahil hindi niya kayang iwanan ang isang buhay na nangangailangan. At ngayon, hindi lang ang lobo ang nangangailangan ng tulong. Maraming ibang hayop ang nangangailangan. Maraming ibang buhay ang nakadepende sa desisyon niyang ito. Kaya naman, kahit na takot siya, tumango siya. Sige po, tutulong ako. Kailan po tayo pupunta? Ngayong hapon pa mga 3:00, dadalhan namin kayo ng protective vest at may security detail kayo. Hindi kayo dapat mag-alala. Pero kahit sinabi iyon ni Officer Reyes, hindi mawala ang takot ni Marco. Kinaumagahan, bandang 2:00 ng hapon, bumalik si Marco sa DNR office. Ngayong araw, mas maraming tao na ang nandoon. May mga tactical officers na naka-full gear, may mga K9 handlers na may dalang German Shepherds, at may civilian vehicle na mukhang unmarked pero obviously government-issued. Binigyan si Marco ng protective vest, isang bulletproof vest na medyo mabigat pero comforting in a strange way, at inassign siya sa isang vehicle kasama sina Officer Reyes at Officer Domingo. Ang convoy ay binubuo ng 3 vehicles. Ang unang sasakyan ay puno ng tactical officers. Ang pangalawa ay ang kanilang vehicle at ang pangatlo ay ang K9 unit at backup team. Habang nagmamaneho sila papunta sa area, tahimik lang si Marco. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas at ramdam niya ang pawis na bumubuhos sa kanyang likod kahit na naka-aircon ang sasakyan. Mr. Reyes, okay lang po kayo? Tanong ni Officer Domingo. Napansin ang tensyon sa mukha ni Marco. Opo, okay lang po. Kinakabahan lang, sagot niya, honest. Normal lang yan, sabi ni Officer Reyes. Pero remember, nandito kami. Protektado kayo. At kung may mangyaring kahit ano, ang priority namin ay ang safety ninyo. Tumango si Marco, pero hindi pa rin mawala ang kaba. Pagdating nila sa area, ang provincial road, kung saan niya nakita ang lobo, huminto ang convoy. Bumaba ang mga officers at nagsimulang mag-scout ng area. Ang K9 dogs ay agad na nag-sniff around at isa sa mga aso ay nakaramdam ng something. Umugong ito at nagsimulang maglakad papunta sa direksyon ng old gasoline station na binanggit ni Marco. Mukhang may nakita ang aso, sabi ng K9 handler. Sundan natin! Sumunod sila sa aso at hindi nagtagal. Nakita nila ang isang abandoned na bahay kubo na nakatago sa likod ng mga puno. Ang kubo ay lumana, ang mga dingding ay butas na at ang bubong ay bahagyang nahulog na. Pero sa loob, may mga ebidensya ng recent activity. Mga empty cages na gawa sa metal, mga basura ng pagkain, at ilang mga plato na may dried blood. Dito sila nagdadala ng mga hayop. Sabi ni Officer Reyes, kinuhanan ng litrato ang mga ebidensya. Tingnan ninyo ang mga cages na ito. Ginagamit nila ito para temporary holding bago nila i-transport ang mga hayop sa ibang lugar. Nakaramdam ng galit si Marco. Dito pala ginagawa ng mga taong ito ang kanilang krimen at walang nakakaalam. Kung hindi niya nasagip ang lobo ng gabing iyon, baka namatay na ito dito o worse, ibenta sa ibang bansa. Habang sinusuri ng mga officers ang lugar, nakahanap sila ng isang lumang notebook na nakalagay sa isang drawer. Binuksan ito ni Officer Domingo at nagsimulang magbasa. Ang mukha niya ay unti-unting nagseryoso. Officer Reyes, tingnan mo ito, sabi niya, inabot ang notebook. Tiningnan ni Officer Reyes ang laman at namutla din ang mukha niya. Ano po iyon? At tanong ni Marco, hindi mapakali. Si Officer Reyes ay tumingin sa kanya. Ito ay isang ledger ng kanilang transactions. May mga pangalan dito, mga halaga at mga uri ng hayop. At hindi lang lobo ang involved, may mga tigre, leopard at kahit mga exotic snakes. Ito ay mas malaki pa sa iniisip namin. Nang marinig ni Marco ang mga salitang yon, parang bumukas ang isang malalim na butas sa kanyang sikmura. Kung ganun kalaki ang operasyong ito, ibig sabihin ay may mahahalagang taong involved, mga taong may pera at koneksyon. At kung natuklasan ng mga taong iyon na may nag-report kay Marco, ano ang mangyayari sa kanya at sa kanyang pamilya? Officer, delikado ba ako?
Tanong niya, direkta. Si Officer Reyes ay nag-isip sandali bago sumagot. Hindi namin alam pa, Mr. Marco. Pero para sa seguridad ninyo, gusto naming maglaan ng protection. At kailangan din nating mabilis na kumilos bago pa nila malaman na natuklasan natin ang lugar na ito. Bumalik sila sa opisina at agad na nagsimula ang mga officers ng kanilang investigation. Ginamit nila ang mga impormasyon sa notebook para matrace ang mga involved. Pero habang ginagawa nila ito, tumunog ang cellphone ni Marco. Isang unknown number. Nag-atubili siya pero sa huli, sinagot din niya. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at malamig. Mr. Marco, alam namin kung ano ang ginawa mo. Alam namin na nag-report ka sa DENR. Kung gusto mong safe ang pamilya mo, kalimutan mo na ang lahat ng nakita mo. Huwag ka nang makialam. Bago pa makasagot si Marco, pinatay na ang linya. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Alam na nila, nakahanap na sila ng paraan para malaman ang tungkol sa kanya. Tumayo si Marco at lumapit kay Officer Reyes. Tinawagan nila ako, sabi niya, halos hindi makahinga. Sinabi nilang wag akong makialam o baka may mangyari sa pamilya ko. Ang mukha ni Officer Reyes ay naging mas seryoso. Okay, kailangan na nating gumawa ng hakbang ngayon. Ilalagay natin kayo sa protective custody at agad nating aarestuhin ang mga taong involved. Pero alam ni Marco na hindi ganun kadali ang mga bagay na ito. Ang mga taong ito ay may kapangyarihan at hindi basta-basta silang madadakip. Pero wala na siyang choice. Nasimulan na niya ang labang ito at kailangan niyang tapusin ito kahit ano pa ang mangyari. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim pang tanong na bumabagabag kay Marco. Sino ang mastermind ng operasyong ito? At bakit siya, isang simpleng construction worker, ang napiling target ng mga taong ito? Ang mga sagot ay malapit nang lumabas, pero kasama nito ay mas malaking panganib na hindi niya inaasahan. Ilang araw ang lumipas mula nang makatanggap si Marco ng threatening call at sa loob ng panahong iyon, ang kanyang buhay ay tuluyang nagbago. Dinala siya at ang kanyang pamilya, si Elena at ang kanyang matandang ina, sa isang safe house na inilaan ng DENR at ng Philippine National Police. Ang lugar ay isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa kanilang dating tirahan at bantay sarado ng mga pulis. Hindi sila pwedeng lumabas ng walang escort at lahat ng kanilang communication ay monitored. Para kay Marco, parang nakulong siya sa sarili niyang seguridad, pero mas matimbang ang takot niya para sa kanyang pamilya kaysa sa sarili niyang kalayaan. Sa loob ng safe house, patuloy na tumatanggap si Marco ng updates mula kay Officer Reyes. Ayon sa kanya, patuloy ang investigation at nagsimula na nilang matrace ang mga taong nakalist sa notebook na natuklasan nila. Mr. Marco, malapit na kaming makakuha ng mga arrest warrants, sabi ni Officer Reyes sa isang phone call. Pero kailangan namin ng mas maraming ebidensya para masiguro na hindi sila makakatakas. Ang mga taong ito ay may lawyers, may pera at may connection sa government. Kailangan nating siguruhin na walang loopholes. Tumango si Marco kahit na hindi naman nakikita ng officer. Naintindihan niya ang sitwasyon pero hindi niya mapigilan ang frustration. Hanggang kailan ba siya at ang pamilya niya magiging bihag ng takot? Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa sala ng safe house at nanonood ng balita, may special report na lumabas sa TV. Ang reporter ay nakatayo sa harap ng isang warehouse sa Batangas at ang headline ay nakakagulat. Major wildlife trafficking ring busted in Batangas. Hundreds of exotic animals rescued. Tumayo si Marco at lumapit sa TV. Nakita niya ang mga footage ng mga pulis na pumapasok sa warehouse at ang mga larawan ng mga hayop na nakakulong sa loob, mga tigre, leopard, monkeys at mga exotic birds. Nakita rin niya ang mga taong inaresto, ang mga mukha ay naka-blur pero ang kanilang edad at katayuan ay nabanggit. Authorities say this is one of the biggest wildlife trafficking busts in Philippine history, sabi ng reporter.
The syndicate allegedly imported exotic animals from various countries and sold them to wealthy collectors. Tumunog ang cellphone ni Marco, si Officer Reyes. Nakita mo ba ang balita? Tanong nito. Oo, officer. Nakakatuwa na nahuli na sila, sagot ni Marco. Pero ano na ang mangyayari sa amin? Pwede na ba kaming umuwi? May sandaling katahimikan bago sumagot si Officer Reyes. Mr. Marco, hindi pa. May problema. Ang mga taong inaresto natin ay hindi ang mastermind. Sila ay middlemen lang, yung mga tumatanggap at nagdi-distribute ng mga hayop. Ang tunay na mastermind ay hindi pa natin nahuhuli at based sa aming intelligence, alam niya kung sino ka. Kailangan mo pang manatili sa safe house hanggang mahuli natin siya. Nanlamig si Marco. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang lahat. Ang tunay na kalaban ay nananatiling malaya at habang nananatili itong ganoon, hindi sila ligtas. Sino po ba ang mastermind? Itanong ni Marco kahit na hindi sigurado kung sasagot ang officer. Si Officer Reyes ay nag-hesitate bago magsalita. Hindi namin sigurado pero may strong lead kami. Ang pangalan na patuloy na lumalabas sa aming investigation ay isang kilalang businessman sa Metro Manila, si Mr. Antonio Valdez. Mayaman siya, may mga negosyo sa real estate at importation at may connections sa mataas na government officials. Pero walang direktang ebidensya na nakakonekta sa kanya. Kaya kailangan nating mag-ingat. Ang pangalang iyon, Antonio Valdez, ay hindi pamilyar kay Marco. Wala siyang kilala sa high society at ang mundo ng mga businessmen at politicians ay malayong malayo sa kanyang simple lifestyle. Pero alam niyang ang mga taong tulad ni Valdez ay mahirap talunin. Kailangan ng matibay na ebidensya at kailangan ng lakas ng loob para labanan ang taong may ganong kapangyarihan. Ano po ang plano ninyo? Tanong ni Marco. Magpapadala kami ng undercover agent, sagot ni Officer Reyes. Magpapanggap siyang interested buyer ng exotic animals at susubukan niyang makipag-transact directly kay Valdez. Kung magtagumpay kami, makukuha natin ang direktang ebidensya na kailangan natin para sa arrest warrant. Ang mga sumusunod na linggo ay puno ng tensyon. Si Marco ay nanatili sa safe house habang patuloy na tumatanggap ng updates tungkol sa operasyon. Minsan, umaabot ng ilang araw bago siya makatanggap ng balita at sa mga oras na iyon, parang mababaliw na siya sa kaba. Si Elena naman ay patuloy na nagsisimba at nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Ang kanyang matandang ina, na may edad na at mahina na ang katawan, ay hindi masyadong nauunawaan ang nangyayari, pero ramdam niya ang tensyon sa bahay. Anak, kailan ba tayo uuwi? Tanong nito kay Marco isang hapon. Malapit na, nanay, sagot niya, kahit na hindi niya alam kung totoo iyon. Isang gabi, bandang 12:00 na ng hating gabi, tumunog muli ang cellphone ni Marco, si Officer Reyes, at ang boses nito ay puno ng excitement. Mr. Marco, we got him. Nahuli namin si Valdez. May video at audio recording kami ng transaction niya with our undercover agent. Kinumpirma niya ang buong operasyon, pati na ang importation ng lobo na inyong sinagip. Inaresto na namin siya ngayong gabi. Halos hindi makapaniwala si Marco sa narinig niya. Totoo po ba yan, officer? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa tuwa at relief. Totoo, Mr. Marco, tapos na. Pwede na kayong umuwi. Nyakap ni Marco si Elena at parehong umiyak sila. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang relief. Tapos na ang bangungot. Kinabukasan, bumalik sila sa kanilang bahay. Ang bayan ay mukhang walang pagbabago, pero para kay Marco, parang ibang mundo na ang kanyang binalikan. Mas ramdam niya ngayon ang halaga ng tahimik na buhay, ng simpleng araw-araw na walang takot. Nang dumaan sila sa veterinary clinic para magpasalamat kay Dr. Santos, nagulat siya nang sabihin ng doktor na may bisita siya. Isang representative mula sa Wildlife Rescue Center at may dala itong magandang balita. Mr. Marco, ang lobo na inyong sinagip ay healthy na, sabi ng representative. Isang babaeng nagngangalang Miss Torres. Pero dahil galing siya sa Russia at hindi siya pwedeng ibalik sa wild dito,
Ipapadala namin siya sa isang wildlife sanctuary sa Canada kung saan may ibang mga lobo. Doon siya makakapamuhay ng ligtas at natural. Ngumiti si Marco. Alam niyang ito ang pinakamahusay para sa lobo, pero may bahagi pa rin sa kanya na malungkot dahil hindi na niya ito makikita muli. Pwede po ba akong magpaalam sa kanya bago ninyo siya dalhin? Tanong niya. Tumango si Miss Torres. Siyempre, nandito siya sa klinik ngayon. Hinihintay namin na dumating ang papeles bago namin siya i-transport. Dinala siya sa isang special room kung saan nakalagay ang lobo sa isang malaking cage. Mas malaki na ito ngayon, mas healthy, at ang balahibo ay kumikintab na. Nang makita siya ng lobo, lumapit ito sa bars ng cage at tumingin sa kanya ng diretsyo. Parang may recognition sa mga mata nito. Parang naalala pa niya si Marco. Lumapit si Marco at hinawakan ang bars ng cage. Ingat ka doon, bulong niya sa lobo. Makakahanap ka ng bagong tahanan at magiging masaya ka na. Ang lobo ay umungol ng mahina at sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na may koneksyon pa rin sila. Isang koneksyon na nagsimula sa isang madilim na gabi sa daan nang walang ibang tao kundi sila dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, lumayo siya at nag-goodbye kay Miss Torres. Salamat sa inyo sa pag-aalaga sa kanya, sabi niya. Walang anuman, Mr. Marco. At salamat sa inyo dahil niligtas ninyo siya. Kung hindi dahil sa inyo, baka namatay na siya o worse, nabenta sa illegal market. Ikaw ang tunay na bayani dito. Bumalik si Marco sa kanyang normal na buhay, trabaho sa construction site, uwian sa gabi, at simpleng araw-araw na gawain pero hindi na siya pareho. Ang karanasang iyon ay nagbago sa kanya. Naging mas aware siya sa mga hayop na nangangailangan ng tulong at mas aktibo siyang nakikilahok sa community programs tungkol sa wildlife protection. Minsan, dinadala niya si Elena sa mga seminar tungkol sa environmental conservation at sa mga oras na iyon naiisip niya ang lobo kung masaya na kaya ito sa Canada, kung may nakakaibigan na ba ito, kung naalala pa ba niya ang lalaking nagligtas sa kanya ng gabing iyon. 1 taon ang lumipas at isang araw tumanggap si Marco ng sulat mula sa Wildlife Sanctuary sa Canada. Binuksan niya ito nang may kaba at nabasa ang laman. Dear Mr. Marco, we are writing to update you on the wolf you rescued. His name here is Marco, named after you. He has integrated well into our sanctuary and is now part of a small pack. He is healthy, active, and thriving. Thank you for giving him a second chance at life. Enclosed are some photos of him. Binuksan ni Marco ang envelope at nakita ang mga litrato ng lobo. Mas malaki na ito, mas malakas, at mukhang masaya na kasama ang ibang mga lobo. May isang larawan kung saan nakatingin ito sa kamera, at ang mga dilaw na mata nito ay puno pa rin ng buhay. Ngumiti si Marco at may luha na pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak, baka dahil sa tuwa, o baka dahil sa relief na ang desisyon niyang iyon ng gabing iyon ay naging tamang desisyon. Ipinakita niya ang mga litrato kay Elena at pareho silang ngumiti. Tingnan mo Marco, sabi ni Elena. Masaya na siya at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Umiling si Marco. Hindi lang dahil sa akin, dahil sa lahat ng tumulong kay Dr. Santos sa mga officers sa Wildlife Rescue Center. Lahat tayo ay bahagi ng kwentong ito, pero sa kanyang puso, alam niyang may espesyal na koneksyon siya sa lobo na iyon, isang koneksyon na magpakailanman ay hindi mawawala. Ngayong gabi, habang nakaupo si Marco sa kanilang likod bahay at tumitingin sa mga bituin, naalala niya ang lahat ng nangyari. Ang madilim na daan, ang maliit na anino na nanginginig sa lamig, ang desisyon niyang bumalik at tumulong. Kung hindi niya ginawa iyon, ano kaya ang nangyari? Baka namatay ang lobo o baka nabenta sa isang taong walang malasakit. Pero dahil sa isang simpleng desisyon na iyon, ang desisyong tumulong kahit na hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasagip, nagbago ang lahat.
hindi lang para sa lobo, kundi para sa kanya rin. Natuto siyang ang bawat buhay ay mahalaga at ang bawat pagkilos ng kabutihan ay may malaking epekto sa mundo. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay sumisikat sa itaas, ngumiti si Marco. Alam niyang kahit saan man naroroon ang lobo ngayon, ligtas ito, masaya at nabuhay dahil sa kanya. At para sa kanya, iyon na ang pinakamalaking reward na matatanggap niya kailanman.